Happy Friday, beautiful people! Tanghali na nga nang bumaba si Mama at nag-update na muna tayo ng kalendaryo. Binuksan ko na din ang kurtina sa ating living room at pinakain na din natin ang ating pets na si Nugget at Piggy Smalls. Naghahanda na tayo para sa ating trip ngayong Easter. Bago ang lahat, hindi tayo magpapahuli at eto na nga ang aking entry ng binignet o ginataang bilo-bilo. Very very famous ito sa ating mga Pinoy ngayong Easter. Sinipag din si Mamang mag-bake at gumawa nga tayo ng Spanish bread at pandesal. Mag-aalas 10 na nga nang bumaba ang ating ate at inunload na nga niya ang mga clean dishes. At eto na nga ang inyong matakaw na mama. Eto na ang ating breakfast for today at nagbrew na din tayo ng black coffee at ine-enjoy talaga natin ang ating almusal. Napakasarap talaga ng ginataang bilo-bilo at alam ko na marami sa inyo ay gagawa rin ng ganito ngayong Easter. Ayan na nga ang ating dalaga pagkatapos niyang mag-unload ng mga clean dishes ay nilabahan niya rin ang kanyang jersey na ginamit sa kanyang volleyball event. Pagkatapos nga ng almost 1 hour and 50 minutes, ay tapos na nga ang ating dough at kung nakita nyo naman yan ay talaga namang napakalambot at napakabango rin ng ating dough. Gumawa nga tayo ng dalawang klaseng tinapay. Ang kalahati nito ay gagawin nating pandesal at ang kalahati naman ay Spanish bread na ating babaunin para sa ating weekend getaway ngayong Easter. Pagkatapos nating mabilog ay inilagay ko na yan sa breadcrumbs. Ito nga ang request ng ating dalaga at kanina nga habang tumatakbo ang machine ay itinanong na nga niya kung ilang minuto pa raw ba siya maghihintay. Abay talagang excited na ang tumikim ng pandesal ang ating mga bagets. Pagkatapos ko ngang mabilog ang pandesal, ay iniras ko muna yan for 15 minutes. Eto naman at nilalagyan natin ng palaman ng ating Spanish bread at gumawa nga tayo ng coconut pecan filling na talaga namang napakasarap. Eksaktong-eksakto lang ito dahil nakagawa nga tayo ng 8 pirasong pandesal at 8 pirasong Spanish bread. Perfect na perfect itong pang-almusal at pang-merienda na ating babaunin sa ating vacation getaway. At ayan na nga kung nakikita nyo ay napakalambot talaga ng dough natin at tiyak na napakasarap ng ating tinapay. Si Bunso nga ay excited na din at kung nakita nyo nga yan si ate, abay panay ang lakad sa aking likodan at tinatanong nga kung ilang minuto pa daw ba nating dapat i-rest ang dough. Di wow, siopaw kalabaw, talaga namang excited na nga ang ating dalaga makatikim ng pandesal. Sabi ko nga kay ate ay papaalsahin pa natin ng konti ang dough para mas lalong lumambot at ayan na nga habang ako'y nagpe-prepare ay nakagip na naman niya ang ating cellphone at for the selfie na naman ang ating dalaga na hinaluan pa niya ng filter. Mag-aalas 12 na din at nagutom na nga ang person kaya naman nag-init na nga tayo ng ating tira-tira. Kumain nga tayo ng shrimp pesto, kay JJ na may natirang bahaw at steak at gumawa nga ako ng scrambled egg para kay ate. Habang kami nga ay nanonood ng Netflix ay nagkwentuhan lang kami ng aming mga anak at enjoy na enjoy talaga si mama. Tapos na nga tayo makapag-preheat ng oven at ayan na nga. Nagdoble na ang size ng ating mga tinapay at ready na yang lutuin sa oven. Sa 350 degrees Fahrenheit, isinala nga natin ito at tumagal yan ng 15 minutes. At kung nandito kayo sa aming bahay ay talaga namang matatakam kayo dahil napakabango na nga ng ating kabahayan. At ayan na, ready na nating hanguin ang ating pandesal at Spanish bread. At talaga namang si ate ay nakaabang na, talaga namang napakatahaw katulad ng kanyang mga. Di wow, siopaw! Kahit nakakatapos pa lang natin kumain ng pananghalian ay sinintensyahan na din natin ang Spanish bread at mainit-init pa nga yan. Napakalambot na ng ating dough at talaga namang napakasarap.
Wala talaga tayong pag-asang pumayat dahil isa tayong matakaw na mama. At kinuha pa nga ni ate ang aking cellphone at ipapakita daw niya sa inyo kung gaano kalambot ang ating pandesal. Ayan na nga ang ating dalaga, sobrang happy talaga at excited kumain ng pandesal. Sabi ko nga kay ate ay palamanan niya ng Nutella. Pero sinagot ako na mas gusto daw niya ang plain para mas manamnam pa niya ang kasarapan ng ating tinapay. Talagang success na naman ang baking session natin for today. At masayang-masaya tayo dahil na-enjoy talaga ng ating mga anak ang ating binake. Kaya naman, big thumbs up para kay mama. At era naman si ate, for the selfie na naman, talaga namang tong ating dalaga. Kapag sinisipag at gustong humarap sa camera, ay kung ano-ano ang ginagawa. Dahil malamig na nga ang ating tinapay ay inilagay na natin yan sa container at ready na nga nating tong baunin para bukas sa ating Easter getaway. Malapit na rin pala tayong kumain ng hapunan at nagluto na nga rin si Daddy ng swai dahil bawal niyang kumain ng pork for today. Ito na nga ang ating hapunan. Nagsalad lang si Mama at ang atin namang protein ay swai on the side. Ayan na nga si Mama talagang nagpapanggap na hindi kakain ng kanin. Kayanin kaya ng ating sikmura na hindi kumain ng kanin for tonight. Tingnan natin. Nilagyan ko rin ang ating salad ng avocado at talaga namang napakasarap din ito. Matagal-tagal na rin tayong hindi nakakakain ng salad at dahil tayo nga ay nagsusubok magbawas ng timbang, ay babawasan natin ang ating carb intake. Kahit na nga eto lang ang ating pagkain for tonight ay nabusog din tayo ng bonggang-bongga. Isa na namang matagumpay na araw para sa inyong pamilya. Yan lang muna for today's video. Remember, family time is always the best time. And every gising with your family is a blessing. God bless everyone. Bye-bye!